Balikan po natin ng bahagya itong issue na to 2 years ago, no, na sinabi po ni Congressman Sandro Marcos na the peso is not weak because the peso is weak. The peso is weak because the dollar is strong. Ano po bang masasabi ko rito? At pag-usapan natin yan sa video nito. So actually may ginawa na nga akong video nito noon pa, pero ulitin na lang natin, no, kung ano bang masasabi ko dito. Well, I agree on this on a certain level or degree. Bakit po? Dahil depende po yan, no? Iba't ibang scenario po, may iba't ibang factors and causes po yan sa pagtaas or pagbaba ng currency na yon against the other currencies, right? So dito po alam naman natin noong 2022, meron po dyan Russia against Ukraine war. Ang dami po mga supply disruptions, tumaas po ang presyo ng gasolina, no, ng crudo, ng mga basic necessities and commodities ng US dollar din as well. Ibig sabihin po kasi nito, ang US dollar, isa po yan napakalaking currency at tinuturing ito bilang isa sa mga safe haven assets or currencies over the other asset classes, no, na nangangahulugan kapag may gera, may uncertainty, naniniwala yung mga tao na uy, safe ang pera ko dyan, so dun sila maglalagay. No, hindi naman po millions, no, billions of dollars po ang circulation kapag may ganyan po. So ibig sabihin nito, mas dumadami po ang demand for the US dollar, na ibig sabihin po nito kahit walang magawa talaga, no, walang control ang Philippine government, ang BSP pagdating sa ito pa po, no, monetary policy and fiscal policy ng Federal Reserve, no, ng bangko ng US at iba pang ahensya ng gobyerno nito na nangangasiwa sa fiscal and monetary policy. So sa mga interest rates ganyan. So ibig sabihin lang po nito, lagi kong sinasabi na halimbawa bansang Pilipinas, yung state or government natin dito, kahit ano pang government yan, may mga factors yan na makokontrol, may mga factors na hindi. So meaning kapag halimbawa negative man yung kinalabasan, katulad niyan pataas ang US dollar, mas mataas po ang import cost natin dito, cost of doing business, cost of imports, o syempre hindi na yan kasalanan or hindi na yan control ng ating sariling government. Diba? Kasi meron tayong sariling jurisdiction, meron tayong sariling limitations po sa ating sariling bansa. So ibig sabihin lang nito, kahit kumbaga ano pang gawin ng Philippine government, may mga factors sila na makokontrol, may mga factors na hindi. Kagaya nga po nito, no, lalo na ang taas po ng interest rate sa US dyan, syempre it tends to make more attractive, no, yung mga investments nila doon and also the currencies itself. Kaya kumbaga yan yung mga factors na yan, no. So syempre iba't ibang scenarios, may iba't ibang dahilan po yan sa pagtaas o pagbaba. Pero sana nakatulong tayo, nakapagbigay tayo ng insights, no. Hindi po ito political kundi pure economic analysis base dito. So yun lamang po, follow for more.